Family Matters, programang nagtataguyod sa pamilyang Pilipino sa himpilan ng 702 DZAS, FEBC Radyo TV, Agapay ng Sambayanan. Ang programang ito ay napapakinggan sa 1143 DZMR Santiago, Isabela, 1116 DXAS Zamboanga, 1233 DYVS Bacolod, Pinoy Connection, 1062 DXKI Coronadal City, 1197 DXFE Davao City, FEBC Radyo TV YouTube channel, FEBC Radyo TV Signal Cable Channel 185 sa pakikipagtulungan ng GCTV at sa inyong himpilang 702 DZAS, FEBC Radyo TV, Agapay ng Sambayanan. Good morning mga kaagapay! Siyempre, Wednesday na naman. Ito po inyong Family Matters Women Empowerment. At ikaw pa rin ay nakatutok sa inyong paboritong himpilang 702 DZAS Radio TV, Agapay ng Sambayanan. At siyempre, sa Women Empowerment, we always tell that we are not just here to inspire you, but to keep you on fire in the journey of life. Paalala lang po, kami po isang AM station ng Far East Broadcasting Company Philippines at kasapi ng mga broadcasters ng Pilipinas. Ako po rin po yung Wednesday, Avelyn Garcia. Napapakinggan po tayo via live streaming through febc.ph at sa inyong mobile app ng FEBC Philippines. At sa mga laging sumusubaybay sa amin, maraming salamat. Alam ko po that every Wednesday, yung iba sa inyo, you're using this broadcast as our para sa inyong pagtuturo sa inyong mga churches, yung iba sa inyong mga groupings, 'di ba? So maraming salamat na nakakatulong po kami sa inyo week after week. At huwag kalimutang mag-like mag-subscribe, mag-comment sa aming channel at bago ang lahat, siyempre, dumako muna tayo sa pagbabasa ng salita ng Diyos. But, by the way, meron akong mga kasama ngayon. Talagang ito po ay aking mga kaibigan way back in college. At kasama ko rin sila sa ating family, sa aming Proverbs 31 mentoring group week after week. And I'm so blessed to journey with these two lovely women. Papakilala ko muna, syempre, ang isang doktora na ngayon, no? At napakaganda ng kanyang puso para sa ministeryo. Walang iba kundi si Doktora Irene Cruz. Magandang babae sa iyo, Doc Irene. Magandang babae sa inyong lahat. Sister Avelyn. Marunong na. Yes. At syempre, welcome back. Ito yung nakakasama ko na rin sa ating programa dito sa Family Matters. Isa po siyang business woman at syempre homemaker na rin at napakarami rin niyang ministeryo para sa Panginoon in the church that she belongs to. Ladies and gentlemen, please welcome si Seth Ho. Magandang babae sa iyo, Seth. Seth, wala ka yatang mikropono, hindi ka namin dinig. Okay, ulitin ko. Magandang babae rin sa'yo, kapatid na Avelyn. At sa kasama ko ngayon, si Doktora Irene. At sa lahat ng kaagapay na nanonood ngayon. Magandang umaga po. Alam mo, Irene and the Seth, napakaganda talaga ng topic natin ngayon. Kasi ito ay napapanahon, lagi tayong sinusubok nito, but our topic is actually the power of patience. May kapangyarihan pala ang pasensya, di ba? Sabi nga ng iba, ano ba yan? Yung pasensya, nabibili ba yan? Nabibili ba yan sa store? Pwede bang iimbak yung pasensya na yan? Pagka kailangan mo, pwedeng huhugutin mo na lang. Mamaya malalaman po natin, marami pa tayong didiscuss dyan na para mai-apply po natin sa ating respective lives. Pero magbabasa muna tayo ng salita ng Diyos. Napakaganda po ng paalala. Buksan ko lang po ang aking Bible po sa Psalm 37 verse 7 to 9 and I will be asking Seth to read naman our Filipino version. Meron ka ba niyan? Okay, Psalm 37 verse 7 to 9. Be still before the Lord and wait patiently
for him. Fret not yourself over the one who prospers in his way, over the man who carries out evil devices. Sabi dito, refrain from anger and forsake wrath. Fret not yourself, it tends only to evil, for the doers shall be cut off, but those who wait for the Lord shall inherit the land. Seth, anong masasabi mo dito? Ang ganda, no? Sabi nga dito sa Filipino version, sa harap ni Yahweh, pumanatag ka, 'di ba? Maging at peace ka, 'di ba? At matyaga daw tayong maghintay sa kanya. Kasi there are situations, 'di ba? Kagaya ng sinabi nga ni Dr. Irene, 'di ba? Binasa niya, wag daw kainggitan yung mga gumiginhawa kasi there are situations wherein, uy, bakit siya umuunlad yung buhay niya? Bakit ako ganito? Bakit siya may bahay na? Bakit ganito? O bakit siya, 'di ba? But ang ganda ng paalala sa yung mga gumiginhawa nang hindi naman nasa mabuting paraan. O umuunlad man sila, 'di ba? Pero relax ka lang, 'yun ang sinasabi. Be patient. What can you say about that, Seth? Anong take mo dyan sa ating Bible verse? Unang-una, alam natin na ang mahal tayo ng Panginoon, kaya alam natin sa tamang panahon, darating ang para sa atin, hindi ba? So, dapat lang matuto tayong maghintay, mapagpasensya, dahil sa tamang panahon, darating din ang best ng Panginoon para sa atin. Oo nga naman. Ikaw, Irene, anong masasabi mo dito sa ating Bible verse ngayon? Ah, napaka-practical nung approach ng presentation dito sa Sound 37 kasi talagang madaling Oo. mainggit, madaling magtanong, ang daling mag-question, bakit siya meron? Bakit kami wala pa? Pareho naman kami masipag. Pero Correct. totoo yung reminder ng Word of God. Be still, maging panatag muna ang ating isip. Huwag tayong overthinking. Yun ang warning sa atin. Oo. Ang ganda na sinabi mo, Dr. Irene, no? Minsan parang sinasabi natin na madali, naku, magbukas ka lang ng Facebook, di ba? O Mhm. magbukas ka lang ng Instagram, may makikita ka na, hay, bakit siya nakapagbakasyon? Bakit ako hindi? Uy, bakit siya nagpunta sa lugar na to? And those are the things na minsan napapariwara ang buhay ng tao because of nagiging impatient tayo dun sa ating takdang panahon, 'di ba? Yung tinatawag na may panahon ka rin para diyan. Dadating din 'yan. Alam niyo, may naalala lang ako, no, bago natin pag-usapan itong topic about being patient or the power of patience. May isang kwento, no, na yung may isang bata na ang pangalan niya si Michelle na napakaraming bata siyang kasama. So pumipila sila dun sa bahay ng isang mayaman, Seth, ha? I mean, mayamang lalaki para maabutan sila ng tinapay. No, na syempre makatulong para maibsan yung kanilang gutom. No, at kapag dumarating na papalabas na yung mayamang lalaki para mamigay ng tinapay, aba, nagsisimula na silang magkagulo. No, yung mga ba nag-aaway na yung iba, 'di ba? Talagang hindi makapaghintay, wala nang pasensya. Yung pila talagang inuunahan na dahil nga una-unahan na makakuha ng tinapay. Pero iba si Michelle, no? Ano kaya matututunan natin dito? Iba si Michelle. Bakit? Kasi hindi siya nakikipag-away sa ibang bata. Matyagang-matyaga siyang naghihintay sa pila hanggang sa mabigyan siya ng tinapay. So, kumbaga, parang huling-huli na, sige, inabot sa kanya. So, wala siyang pakialam kesa pinakamaliit na yung mapunta sa. So, nagkakataon, every time na pumipila, maliit na lang ang naaabot sa kanya kasi nga marami nang nauna sa kanya. So, isang araw, matapos maabutan ng tinapay si Michelle, no, agad siyang umuwi sa kanilang bahay para hatian niya pa yung kanyang mga kapatid. Can you just imagine that, Seth, no? Pero, ang laking gulat talaga ni Michelle ng mahatiin nila kasi hindi siya kumain doon sa bahay ng mayamang lalaki, no? Laking gulat niya nung hatiin yung tinapay, nakakita siya ng pera sa loob. 'Di ba? Parang yung Nutriban nung araw, 'di ba? 'Di ba? Pagbukas, nakakita siya ng ng pera sa loob.
Syempre, so dahil nga nakakita siya ng pera, tinapay lang naman yung abot niya, ang habol niya, di ba? So ginawa niya, teka muna, babalik muna ako dun sa mayamang lalaki para ibalik yung pera kasi tinapay lang naman ang habol ko, bakit may pera? So, buti na lang naabutan ni Shell yung mayamang lalaki, no? At agad binalik ni Shell yung pera na nakuha niya dun sa tinapay. So, natuwa yung mayaman na lalaki, no? Sa faithfulness ni Shell, di ba? Kaya sa halip na kunin yung pera, sabi niya, alam mo, ikaw napaka-patient mong pumipila, araw-araw pumipila ka, kahit maliit na napupunta sa'yo, pero napaka-pasensyosa mo. At dahil na patient mo at honest ka pa, imbis na kukunin ko to, ay dodoblehin ko yung perang nakita mo. So, imagine mo kung 10,000 yung pera dun sa tinapay, ginawang 20,000, di ba? At sabi niya, ibili mo ng maraming pagkain, ibili mo pa ng ibang pangangailangan, at pagsalu-saluhan ninyo ng inyong pamilya. So, syempre, sobra yung pasasalamat nung bata, di ba, doon sa mayamang lalaki, at syempre, sinunod niya yung ginawa. Pag-uwi, talagang it was really like a breath of fresh air para sa kanilang pamilya. Dahil ibang klase, di ba? Parang ikaw to, nahihirapan kang pumila, talagang very patient ka na, sige, may tamang panahon din na maaabutan ako, pero higit pa yung kanyang natanggap. Anong natutunan nyo dito? Anong masasabi nyo dito? Sige, mauna ka, Irene. Anong masasabi mo sa kwento ni Shell? Talagang may magandang kapalit. Yung pagtitimpi, maghintay, waiting for your turn, naghihintay sa mahabang-mahabang pila. Sa Pilipinas, ang daming pinipilahan, di ba? Practical Oo, lang. oo. Sa grocery, sa bilihan ng mga pangangailangan natin, may pila. Sa bangko, may pila. Sa gas station, may pila. At sa Sa kwento doctor, lang, may pila. totoo talaga, lahat tayo nakakadanas yan. Maski nung ako'y nabuntis doon, nakapila din ako sa clinic Oo. nung doktor na magpapaanak sa akin, mga consultations. Pero it Oo. pays to wait. May Oo. kapalit na maganda yung paghihintay. Oo. Katulad ng kwento. Ikaw naman, Seth, anong masasabi mo dito sa kwento natin? Of course, yung ano ba, yung nadidevelop yung character mo pag ina-apply Oo. mo yung patience. At hindi lang yon, meron palang nagmamasid. Katulad sa storya na binigay mo, sis, merong nagmamasid sa mga nangyayari sa pagpila ng mga bata o Oo. pagpila ng mga ano. Meron pala. Yung pala, afterwards na makikita yung mga character ng mga nakapila, i-reward niya pala. So, itong batang to na nabigyan niya, ibig sabihin ini-reward niya at the end, hindi ba? Dahil sa mapagpasensya. Ganon din, i-relate ko rin sa Panginoon, no? Pag tayo Oo. mapagpasensya, obedient tayo, sumusunod tayo, mapagbigay tayo, at the end, pinagpapala tayo sa kabutihang ginagawa natin. Isa yon sa fruit ng Holy Spirit, love, joy, Yes. peace, patience. Talaga naman, we are commanded to be patient in everything. Oo. Tama yung sinabi nyo, no? Talagang yung illustration ng kwento na yon. Kaya nga nung nabasa ko, sabi ko kakaiba, di ba? Parang iniisip mo, parang mas magiging advantageous sa'yo, di ba, Doc Irene, kapag ikaw ay nauna ka sa pila. Di ba, pagka ikaw ay sasakay ng jeep noong araw, di ba, mas advantageous sa'yo pag nakasakay ka kaagad. Pero without you knowing na merong pala, tama yung sinabi ni Seth, ano? Meron palang nade-develop kapag ikaw ay pasensyosa. And ang ganda ng ating topic, the power of patience. May kapangyarihan pala. At yung kapangyarihan na yon ay nagdudulot ng mas magandang benepisyo o reward. So, define natin yung patience, no? When I was actually doing this topic natin, sabi doon, patience is the capacity, yung kapasidad daw natin to accept or tolerate challenges. Sa totoo lang, mga kapatid, araw-araw maraming challenges sa buhay. Di ba, Seth? Di ba? Marami tayong hinaharap ng mga challenges, di ba? Trouble,
Oo, and delay or suffering without getting angry or upset. Parang ang hirap-hirap yata nito, di ba? And patience is not the ability to wait, but how you act while you are waiting. Sa totoo lang, ang dami talagang pagkakataon naghihintay ka eh. Pero grabe yung pagsubok ng pasensya. Patanong ko lang kayong dalawa, madali bang maging patient? Alam mo ba ang ibig sabihin ng patience? Love. Kasi pag dinefine mo ang love, love is patient, di ba? So parang kapag ikaw, ibig sabihin yung pagmamahal mo dun sa isang tao, nasusukat kung ikaw ay nagpa-practice ng virtue ng being patient. Kayong dalawa, matanong ko lang, dali ba? Ano bang struggle dito? Tao rin ba kayo? Katulad ko. Yeah. Oo. Totoo yan. Another spelling ng patience is L-O-V-E. Love. Totoo yan. Pag yung anak natin, mga mothers dyan, no? Mga anak natin, pag minsan Oo. talagang nakakaubos ng pasensya. Doon lalabas yung another spelling. Oo. L-O-V-E. Pasensya, pasensya. The way we reply sa anak natin. Minsan, di ba, sasabihin mo, anak, kailangan na tayong umalis. Malilate ka na sa school. Yung ID mo, handa mo na. Pati yung project mo, ilagay mo sa sasakyan. Doon, mas magandang ipakita yung L-O-V-E with spelling of P-A-T-I-E-N-C-E. Love Oo. spelled Tama as ka dyan, ha? patience. Tama yun, Irene. Kasi isipin mo, nako, can you just imagine? Pagkapanganak mo pa lang, patience na yan. Pagkapanganak mo pa lang, di ba, parang, grabe, matutulog ka na. Doon pa naman siya gigising, di ba? Yeah, oo, yung Tulog ka baby, ganun. na pagod ka na, doon ka magpapalit ng diaper. Hindi lang doon sa teenager nating anak, from birth, meron na talagang test of being patient, 'di ba? Ikaw, Seth, ano, mahirap ba? O Pag ibang tao, sis, medyo madali eh. Pero pag mahal mo sa buhay ang nagtitest ng patience mo, napakahirap. Kung, sino ba? Pwedeng asawa mo o mga anak mo. Kasi you're doing your best for them. Pero sa tingin nila minsan, hindi. So, yung pasensya mo talagang matetest, di ba? Talagang kailangan mong mahalin sila. Sabi nga ni Dr. Irene, the other spelling of patience is Love. That's true. Love is patient. Sabi nga, love bears all things. Patient bears all things. Talagang kailangan mo talagang i-bear kung ano yung mga nangyayari sa'yo. Hindi madali. But then, because of the things that you're looking for, I mean, yung focus ka kung alin ang tinitignan mo, like yung mga promises ni God sa'yo, the instructions. Ang daming verses. Actually, nung nakita ko yung topic natin, sabi ko, Lord, bakit ako nandito, anong sasabihin ko? Sabi ko, Lord, but then I know the Holy Spirit, tutulungan ako para masabi ko kung ano yung message, ma-explain yung message today. And I know it is not an accident na nandito kami na Irene, sis. Thank you sa invitation. So napaka-importante dahil isa ito sa fruit ng Holy Spirit. Magandang i-discuss na kailangan nating mapagpasensya sa buhay. Hindi kagad eye for an eye, or tooth for a tooth. So, it's a sign of maturity. Sa akin, yes. yan ang aking opinion. Pag nakikita mo ang isang tao ay mapagpasensya, nakikita mo siyang nag-grow, nakikita mo siyang nagmamature. Pag walang pasensya, it's a sign of a baby. Sa tingin ko ha, that's my opinion po. Sana wag kayong Yes. magalit lahat. So it's a sign of maturity po, pag may patience po ang isang tao. Saka talagang 'di ba, you can butt in anytime, no, Irene and Seth, no. Let's just make this a free-flowing discussion kasi sa totoo lang, tama yung sinabing that there is power in patience, 'di ba? Or merong the power of patience, may kapangyarihan talaga. Tingnan niyo na lang ha. Halimbawa, naglagay ka ng pera sa bangko for a time deposit. Wala kang pasensya, 'di ba, Irene? So, ang gagawin mo, kukunin mo na kaagad yung pera mo, di ba? Parang, teka muna, parang gusto mo na, pero kung may patience ka, antayin mo na mag-mature yung pera mo, mag-grow siya. Kasi patience sa totoo lang is not a hindrance to success. Hindi naman ito balakid sa tagumpay eh.
but it's a key component. Patience is the ability to wait or continue doing something despite difficulties or to suffer without complaining or being annoyed. Yung bang hindi ka naiinis habang ginagawa mo yun. Pero papaalala ko lang po sa inyo mga kaagapay ha, mga nanonood at nakikinig sa amin, hindi ho kami perpekto. Dumadating din yung punto na we are impatient. Kumbaga, we're also work in progress, di ba? Yung Yes, mga yes. tipong lumalabas ka, daladala mo yung anak mo, nasa mall ka, biglang mag-iiyak yung anak mo, talagang tinitest yung patience mo di ba? Pero I just want you to know na sabay-sabay po tayong lalago dito po sa ating pinag-uusapan sa Family Matters. Irene, anong masasabi mo dyan sa pinag-usapan natin? Yeah, may naalala ko, Oo. may lesson ako na sa aking teenager na anak. Oo. Sasabihin niya sa akin, sasabihan ko muna, anak, medyo bilisan mo na. Kailangan na itong bagay na ito. Sasagutin ka ng, wait lang. Doon ko naintindihan yung mga feelings ng mga nanay pag sinasagot sila ng, wait lang. Iba pala yun. Sa generation natin noon, walang ganon, di ba, Sister Abby? Sister Rosette? Ako noon, pinalaki kami na pag tumawag ng nanay ko at tatay ko, takbo agad kami sa garahe, buksan ng gate, papasok ng sasakyan, galing sila sa trabaho, magmamano. Walang sasagot ng, wait lang. At yun, natutunan ko, iba ang generation nila. Lesson sa akin yun, bilang nanay, ako rin pala, dapat umunawa. Iba ang wavelength ng bata. Hindi ako Yes. pwedeng magtaas ng boses kasi iba yung generation niya. Iba Tama, talaga. no? Oo, samantalang noon talagang tama yun, pagka sinabi ni nanay na ganito, di ba? Takbo ka na, pag nandiyan dyan, kukuha ka na ng tsinelas, di ba? Para magbigay ka ng serbisyo, no? Pero ngayon, hindi Talagang ikaw yung pinapaantay, anak, pakihugas ng pinggan, wait Hmm. lang, I'm not yet done, di ba? Yung mga ganon, di ba? So talagang natitest yung pasensya mo. Pero sa Yeah. totoo lang, bakit ba importante ang patience, no? Mamaya po, pagpapatuloy natin ito shortly, meron pa tayong konting minuto, no? Pero bakit ba importante? Kasi great dreams require patience in dealing with difficult people, unwanted situations, and a long time of waiting. So, siguro, ang gusto ko lang sabihin na, alam niyo ba kung bakit nasabi ni Thomas Edison na 'di ba si Thomas Edison kakaiba, 'di ba? Parang siya yung inventor ng ano ba in-invent ni Thomas Edison? Light bulb, 'di ba? Alam niyo bang it took Yeah. him thousands of Light tries to bulb. invent a working light bulb. Sumuko ba siya nang hindi nag-work yung unang attempt niya? 'Di ba hindi? Kasi meron tayong light bulb ngayon So, how about nung halos abuti na siya ng 1,000 times na attempt? 'Di ba, no, hindi siya sumuko. He kept on working and working hanggang sa nabuo niya yung kanyang great invention. At ito pa maganda, his patience paid off, 'di ba? Not only Yeah. financially, but historically. Kumbaga, patay na si Thomas Edison, pero kilala pa rin siya sa buong mundo from generation to generation. Siya yung example na patay na, pero buhay pa. Patay na, pero hindi siya makalimutan ng maraming tao because of his patience, 'di ba? Yung pasensya niya. So, kayo, bakit yung nasabi na importante ang pagkakaroon ng virtue ng patience? Ikaw ay Seth. Okay. Napaka-importante ng pasensya kasi para hindi ka kagad magalit. Oo. Mag-burst ka kagad into anger. Kung i-apply mo na, okay, lalo na yung topic natin no sa Proverbs 31 yung about the identity no identity no nasasabi mo sa sarili mo, I'm a Yes. patient person. I'm a patient person. So lagi tayong nakaka-encounter every day, every moment, even in the house makikita natin mga difficult people, mga anak natin, sabi nga ni Irene, na laging nagsasabi ng wait, it's a sign of disobedience din, pag delaying, di ba? So, Oo. may mga kakaiba ang mga kabataan ngayon na hindi mo sila kayang baguhin dahil hindi ka naman ang naglalang sa kanila. Ikaw ay inassign lang para
caretaker ng mga anak mo, Oo. palakihin sa naayon sa kagustuhan ng Panginoon, pero ang totoong may-ari ay ang Panginoon. So, talagang kailangan mo silang pagpasensyahan dahil kung hindi, lagi mo silang mapapagalitan at magiging nagger kang magulang. So, Yes. you have to be patient to wait that there will come a time that God will change them kasi the change is really hindi madali for them. As you pray for them, it will come through. The change will come through because in perfect time of God, maiintindihan nila ang mga bagay-bagay sa mundo na ating itinuturo ang disiplina at training ng magulang. Or even yung ating mga spouses, there are times many times you have conflict. Hindi kayo magkaintindihan because of difference in ugali. Okay? So, but then because of your patience, waiting upon the Lord, as the Lord is instructing to wait upon me. Ako ang kikilos dyan, ako magbabago dyan. So, yun lang ang gagawin mo. Kung ano yung in-instruct sa'yo, gawin mo and wait upon the Lord. He's the one na mag-change yung taong gusto mong mabago. Okay? So, yun, sis. Oo. So, ayan bakit importante ang pasensya? Because it can change, 'di ba? May pagbabagong mangyayari, and of course, great dreams, yung ating pangarap requires patience, kailangan talaga ng pasensya in dealing with difficult people. Mamaya pagpapatuloy natin mga kaagapay, padala kayo ng inyong mga komento dito sa amin. Kasama ko po si Dr. Irene Cruz at syempre si Seth Ho sa aming pong discussion na The Power of Patience. Pero magbe-break muna tayo. Kailangan natin ng konting pasensya. Habang kayo ay nagbe-break, pakinggan muna natin napakagandang awitin para tayo ay mas lalong maging pasensya. Magbabalik pa ang Family Matters Women Empowerment. Magbibitiw. Sa mahigit 7 dekada mula nang maitatag ito noong 1948, patuloy na inihahatid ng Far East Broadcasting Company ang mensahe ng Ebanghelyo. Ito ay sa pamamagitan ng mga programa sa radyo na tumutugon sa bawat aspekto ng buhay ng mga tagapakinig. Nagsasahing papawid ang FEBC sa 13 AM at FM stations sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa pamamagitan ng online streaming sa 27 languages. Ang mabuting balita ni Hesukristo ay naririnig din sa shortwave. Umaabot ito sa China, Mongolia, Indonesia, Vietnam, Cambodia, Myanmar at Thailand sa higit na 40 languages. Gamit ng FEBC ang mga makabagong pamamaraan sa komunikasyon, sa radyo at mobile technology. Ito ay para maipaabot ang pagmamahal at mensahe ni Hesukristo sa iba't ibang mga pangkat ng tao. Sa tulong ng internet, nagagawa na ring maabot ang mga tagapakinig sa buong mundo. Mula rito ay nailunsad ang FEBC Radio TV sa Facebook Live at telebisyon. Isa sa mga haligi ng misyon ng FEBC ay ang pakikipagtulungan sa iba't ibang simbahan, samahan at individual. Maging ng mga kaagapay na katulad ninyo na may pusong nakatuon sa pagtatag ng kaharian ng Diyos dito sa mundo. Sa pagpapahayag ng mensaheng ito, sa musika man, pagtuturo, drama, pagtugon sa sakuna, pagsulong ng kapayapaan o iba pang advokasya, ang layo nito ay para sa pag-unlad ng buhay at para sa kaluwalhatian ng Diyos. Ito ang ating misyon, ang maghatid ng tunay na pagbabago sa buhay at lipunan. Patuloy nating ibinabahagi si Kristo sa mundo.
Puntahan sa tahanan, tawanan at iyakan. Mga simple at seryosong issue ating pag-usapan. Makabuluhang diskusyon dito lang sa Family Chat, your daily dose of family information. Nagbabalik po ang Family Matters sa Women Empowerment Show. Nandito pa rin po ang inyong lingkod, Avelyn Garcia. Kasama ko po si Dr. Irene Cruz at si Seth Ho para po sa ating discussion about the power of patience. Kanina po ay napag-usapan po namin yung definition ng patience, no? Napag-usapan din namin yung yung parang paano ba, ano bang benepisyo nito ng patience, 'di ba? Bakit ba siya importante? So, we discuss about yung mga matindi nating pangarap. Naku, nangangarap ka na maging doktor, kailangan mo ng pasensya kasi medyo mahaba-habang aralan yan. Irene, ikaw ba, mahaba-habang pasensya ang kinain mo para maging doktor ka? Talagang mahaba. Pero pasalamat ako sa mga lessons learned through the years. Pagsunog Oo. ng kilay, pagtiyaga, at talagang dagdagan pa ng dagdagan ng tiyaga, patience, and kind words. Naalala ko yung turo mo, Sister Abilene, yung cheerful words, words with like sweet as a honey, parang medicine yon. Naalala ko, may sinabi kang ganun dati sa Proverbs yun eh. Yung Oh, kind words. Kasi kahit maubusan ka na ng pasyensya, pero lalabas pa yung cheerful words mo sa harapan ng masungit na professor, masungit na mga supervisor or boss sa ospital, or sa masungit ng pasyente, or relatives ng pasyente. Pag lumabas yung kindness, yung kind words, dahil sa patience din, iba ang epekto okay. nun. Ibang epekto Sister sa Abilene. sitwasyon. Sister Oh. Abilene, may sasabihin lang ako. Go ahead. Di ba nagsusunog sila ng kilay dahil sa pagkakaroon ng doctor? Buti tumubo na yung mga kilay ni Doc Irene. Oo, tumubo rin. Makapal pa ang kilay ko. Ganyan ang mga Oo, 'di ba? Oo, talagang yung pasensya, 'di ba? genetics yan. I admire people like you. I admire, lawyers, doctors na talagang mahaba ang pasensya na nakikita naman natin yung benepisyo. Yung nga yung nabanggit ko kanina, 'di ba, si Thomas Edison, kung nawalan siya ng pasensya, malamang walang light bulb, no? Na after mga 2 attempts, 3 attempts, ay ayoko na. Pero Kawawa naman after tayo. Kung hindi natuloy yung light bulb na invention niya. Oo. 1,000 times, can you just imagine that? Grabe, di ba? Napakahabang panahon, pero hindi siya nag-give up. And siguro naalala ko rin yung parable of Chinese bamboo, di ba? Na merong farmer, nakatira siya sa isang village na nagsastruggle siya to survive, na mag-provide sa kanyang pamilya, di ba? Pero isang araw, natutunan niya yung profitability ng Chinese bamboo, no? So, ginawa niya, nag-purchase siya ng binhi, no? Dahil maliit lang yung pera niya, sige, naglagay siya doon with a heart toward the future. So, nagtanim siya, pero alam niyo, minsan parang iniisip niya na parang sandali lang, pero hindi eh. Minsan iniisip mo na, mabilis lang ba to? Mabilis lang ba tong tumubo? Pero year after year, wala. Until, di ba, wala siya nakikita. Pero another year passes, still nothing. And it's now 5 years and the farmer is exhausted and tried hauling buckets, di ba? Nag-try na siya na talagang tutubo pa ba to? Tried so many times. Pero despite yung mga bato ng sa kanyang soul na parang inisip niya 5 years, he has put into it, parang walang nangyari. The vision of a better life for the family, parang naglalaho. Lumuluha na siya kasi parang walang nangyayari. Pero it comes one morning, isang umaga, when the whole village po gising, na umiiyak yung farmer, they watch, nangyari. Talagang makikita mo, yung pamilya po talagang nagtakbuhan at nakita nila na yung Chinese bamboo rise, no? Talagang rises before their very eyes. So talagang nagsasasayaw yung farmer kasi wala siyang nakita. Sabi niya, miracle has come, miracle has come. Dumating yung milagro. Mantakin mo, for the past 5 years, nothing happened. But on the 5th year, 5 feet, 10 feet, 20 feet,
30 feet, and on hanggang saging 90 feet tall in just 6 weeks. 5 weeks of nothing, and now this 90 feet in 6 weeks. So, napasigaw po yung farmer. So, ano po yung kwento na to? Dito mo makikita yung pasensya. Kaya, wag po tayong mawala ng pasensya. Minsan kasi, parang wala tayong nakikita. Kaya, don't get weary in doing good, for in due time, you will reap a harvest if you will not give up. Kaya, naging doktor si Irene, di ba? So, yun, no, yung patience. What can you say about that story, Seth? Ako based dun sa story mo, actually narinig ko na rin yung about sa Chinese bamboo tree. Oo. Nakakatuwa that kahit wala kang nakikita sa ibabaw, pero yung roots sa ilalim, Lumalalim. Oo. yes, nag-i-spread, lumalaki, lumalalim. So, ganun din sa ating pamumuhay. Sa tingin natin, hindi natin nakikita ang kilos ng Diyos, but He is working in our situation. So, in His perfect timing, alam natin na it will manifest yung kanyang plinano, kasi hindi naman plano natin ang dapat masunod, kundi ang kanyang magandang plan para sa atin. At kasi katulad naman yan ng butterfly, no? Di ba, yung proseso, Yun. no? Oo. Di ba, ano parang siya, anong tawag mo doon, sis? Ano pa lang, maliit pa lang, di ba? Oo. Oo. And then, nagde-develop into butterfly. Kung ano natin yung proseso, i-alter natin, anong mangyayari? Mamamatay. So, at least, kung hintayin natin at may pasensya tayong hintayin, it will turn into a beautiful butterfly. So, ganun din ang buhay natin. Hintayin natin ang tamang plano ng ating Panginoon. Pag tinulungan natin, ay iba ang mangyayari. Disaster. Correct. Oo. Ikaw, Irene, meron ka bang take dyan sa ating kwento na about the bamboo? Yeah. Yung word na, sorry for the word, pero siguro mas maintindihan ninyo to. Di ba yung word na pakialam? Oo. Sa Bakit ba babae, nangingialam? Pakialamera, diretsuhan. yun, Meddler. pakialamera. Lalo na yung mga Oo. nanay, mga mami, mahilig makisawsaw sa plano o sa mga design ng ibang yugto ng buhay, lalo na yung mga Oo. anak na binata na, single, going to next stage ng buhay nila. May mga magulang na nagmamadali na maging mas Oo. maganda. Akala niya mas maganda yung plano niya para sa anak niya. Pero it really pays off pagka tayo naghihintay sa tamang paraan, sa tamang plano ng Lord para sa anak natin. Mas maganda ang plano ng Lord para sa buhay ng anak natin. Minsan, akala natin, ito ang mas mainam. Ito ang nililigawan niya. Mukhang ito na talaga, ito na. Yun pala, may ibang plano ang Lord. May nangyari. Di ba? Actually, Sister Avelyn, di ba? Meron ka ng daughter-in-law. Marahil na-experience mo Yes. rin yun. Kami naman papunta pa lang dyan kasi mas younger yung anak ko. But it really takes effort. Mag-practice tayo ng patience. Sensitive tayo sa leading ng Holy Spirit. Para as mother, nandun tayo sa tamang boundary natin. Huwag tayo lalampas. Let us not role play as the little Holy Spirit. Diba? Mayroong boundary ang pagiging nanay. Oo. At saka ang ganda ng sinabi ni Seth, no, as I relate, because I always use that also as an illustration, yung cocoon, di ba? And pag nade-develop siya into a butterfly, nahirapan siya Pero anong ginawa ng mama? Kumuha siya ng gunting kasi kita niya hirap na hirap na. Sabi niya, putulin ko kaya to kasi hirap na siya Diba? Pero pinakialaman niya, hindi siya naging patient dun sa process. Hindi tuloy siya naging magandang butterfly, diba? Ganon din sa bamboo This story teaches us patience. Why do we often lose patience, diba? Maraming factors na nagko-contribute na nawawalan tayo ng pasensya. Kasi contribute to looking for shortcuts and losing patience in our day-to-day lives, di ba? Meron daw yung mga
common ones. Una, ignorance of the of the importance of patience. Yung buhay daw natin is the outcome of our daily choices, which depend on what we know and understand or don't, di ba? So, sa madaling salita, without proper knowledge of the process required to achieve the goal or a dream, it is easy to think na things are too slow and we lose patience, no? Parang ang bagal naman kasi hindi ignorance ng proseso na bakit ako mag-aantay ng ilang taon para maging doktor? Akala mo next week doktor ka na, 'di ba? Kung yung farmer po, 'di ba? Parang tinanggal na lang yung tiny seed every year to see if it was growing. Sinisilip niya. 'Di ba? Sinisilip niya, kinuhukay niya set, 'di ba? Kung tumutubo ka na ba, no? Kung hinihila niya 'yon, he would have hindered the Chinese bamboo tree's growth. And dito na siya maa-amaze dun sa full potential ng bamboo. So, una is ignorance, no? Yung kakulangan sa kaalaman nung proseso kung bakit kailangan mong maging magpasensya. So, pangalawa, I think na-mention na, pangalawa is lack of solid foundation. Kasi yung bamboo tree needs to have talagang roots to survive, di ba? The same principle is true in our lives. We often labor towards our dreams and goals, but pag naka-encounter tayo ng adversity, problema sa buhay mag-asawa, obstacle along the way, no? Like learning to drive a car, di ba? Pag wala kang solid foundation to handle yung mga unpredictable hazards along the way, we often give up on our journey and fail to sustain our passion. So meron ba kayong gustong idagdag dyan sa second reason kung bakit nawawala ng pasensya ang maraming tao? Sige mga kapatid. Anyone? Ayan. Seth, sige, go ahead. Oo. Kaya kailangan ng ano yan ng practice. Kailangan ng practice ng pasensya. Just like the athletes, di ba? And also, a good one na i-compare nga yan or sino man ng merong mayaman sa pasensya, nabanggit mo nga kanina, farmer, di ba? Ang athletes din, there are, kumbaga practicing, ang pasensya na napakahaba kasi hindi ganun kagad na magaling ka. Kagad ako nanalo ka, kundi kailangan mong mag-practice, kailangan mong idisiplina ang sarili mo. Ganon din sa atin bilang mananampalataya ng Panginoon na kailangan natin talaga na disiplinahin ang sarili natin sa pamagitan ng maging mahaba ang ating pasensya, hindi lamang sa ating mga mahal sa buhay, kundi sa mga araw-araw na iba-ibang tao nakakasalamuha natin kasi iba-iba ang mga karakter. So may yung solid, sinabi natin, excuse me, Seth, yung sinabi natin na solid foundation, di ba? Kasi tatlo nga yan Tatlong dahilan kung bakit nawawalan ng pasensya ang tao. Di ba? Yung una na na-discuss natin kanina is, kaya siya nawawalan is ignorance of the importance of patience. Yung pangalawa is kakulangan ng solid foundation. Yung bang kailangan niya, kumbaga walang pundasyon nagle-labor ka para sa dreams mo, pero pagka naka-encounter ka na ng adversity, parang gumigive up ka na. No, yung pundasyon, yung dahilan kung bakit mo pinupursue yung isang bagay. So, ang ganda ng sinabi mo bilang athlete, di ba? Kailangan mong may foundation ka. Bakit ka nagpa-practice towards competition? Kailangan matatag ang ating pundasyon. Yes, oo. At pangatlo, kung bakit nawawalan ng pasensya, na pwede kayong magdagdag dito, Doc Irene, is comparing ourselves to others. Bakit comparing ourselves to others? Kasi we are running individual races in our lives, diba? And different paces of growth. So, when you compare yourself to others and the opinions of yung iba, di ba? Medyo nagiging impatient tayo when another person is doing better than us. Di ba? O bakit siya meron ng ganito? O bakit siya may ospital na? Di ba? O bakit siya may... Di ba? Di ba? Teka, bakit ako may clinic? Siya may ospital na. So, nagiging impatient ka na no? So,
doing better than us or has a different view on the merits of our aspiration. So, yun yung pangatlong dahilan kung bakit nawawala ng pasensya ang isang tao. Doc Irene, do you think that's true? Comparing yourself to others is one of the reasons why people lose patience. Yeah, oo, talaga yan. Pag kinukumpara natin yung sarili natin sa kapitbahay, sa kaibigan, sa colleague, kasama sa trabaho, kasama sa work, sa ospital kami, no? Sa hospital or sa clinic. Pag nagkita-kita, lalo na nung Christmas party, di ba nung Pasko, Oo. may kwentuhan. Nako, mga Oo. kwentuhan na, ay, si ganito, ganun na pala. Ay, si ganito, ang anak niya, mga ganito na, ganun-ganon. Tapos ikaw parang manliliit ka, compare mo yung sarili mo na, ay ako wala pa akong ganun. Ay ang anak ko hindi pa graduate. Ay yung anak niya magna cum laude. Parang parang naisip ko ang anak ko kaya pagdating ng college, ano kaya ganito ganon. Parang nawawala tayo sa focus na kung ano yung nilatag ng Lord na chapter ng buhay natin. Ayun na Oo. naman. Nawawala yung focus natin sa ano ba yung plano ng Lord sa pamilya natin or as a mother, as a wife, as a working mother or career woman. Saan ba tayo niligay ng Lord sa oras Correct. na ito? Mari sa season ng buhay ko, eto ako. Mag-focus ako sa anak ko kasi teenager siya eh. Marahil yung Ah. ibang mothers, focus sila sa ibang season na, iba na yung season ng buhay nila eh. Graduate na yung mga tatlong Oo. anak. Ganon. Yung isa dyan, isa na lang hindi graduate na anak, yung isa nating paboritong kaibigan. Pero iba yun. Hindi tayo Oo. maging thankful, show gratitude tayo sa Lord na ako unang-una, I'm thankful. At 39, nagkaanak ako. First time ko maging Oo. nanay. Oh, Oo. eh Oo. yung palang bonus na sa akin yun eh. Akala ko hindi ako magkakaanak eh. Lalaki pa, gwapo pa, may dimple pa. Correct. Pero yun, if I focus back sa mas importante, At nag-compare mo yung sarili mo sa iba, naku, mag, ayun, ah, mag- magsasanga-sanga na yan ng kalungkutan, worry, correct. anger. Naku, di ba sabi kanina umiwas sa pagkapuot, sabi Ah, kanina sa Bible verse, magsasanga-sanga yan pagka i-welcome natin yung impatience, comparison to others. Makakalimutan natin yung blessing ng Lord, which Ay, ang is, ganda nung sinabi mo oh, ha. We tend ganon. to forget the blessing of the Lord if we are impatient, 'di ba? Na Oo. may tamang timing kasi sa buhay eh, 'di ba? Yes, So, tama. kaya minsan hindi pa dapat siya magkaroon ng relasyon na impatient. 'Di ba? Dati ang qualifications niya, unang-una will ni God, tapos ang daming mga sumunod. Tapos dahil na impatient, sige, babae na lang. So, lumiit yung qualification mo, di ba? Kasi naging impatient ka. So, tayo po mga kaagapay ay nagdi-discuss about the power of patience. Nakakasama po natin si Doktora Irene Cruz, kasama po si Seth Ho, at syempre, isa pang good friend ko, kasama ko dito. Ngayon ay walang iba kundi si Lorna Caballero Laksa, ang aking good friend. Sister, kami ay nagdi-discuss about the power of patience. Oo, meron ka ba? Oo, nako, subok na subok ko yan. Sa loob Wow. ng 6 decades of my life. 6 decades of my life. Mayaman si Sister Lorna niyan. Yes. Oo. Kasi Oo. na-enjoy ko yung pakikinig ko sa inyo. Relate na relate ako. Oo. Yung matagal na nagkaanak. Relate. Tapos yung ang daming pagsubok na dumating. Siyempre, katulad ko na practitioner. Kung di siguro ako mapagpasensya, naubusan na ako ng mga kliyente. Joke. Totoo yan, totoo yan. Talaga. Kasi minsan, 'di ba, the way you approach the clients, 'di ba, kailangan may patience ka talaga diyan, 'di ba? Pero alam mo, Sister Lorna ha, may adverse effects
may adverse, kung may benepisyo, 'di ba? Kanina napag-usapan natin, bakit ba nawawalan ng pasensya ang maraming tao? Bakit ba siya nauubusan? Eh pwede ka namang bumili ng pasensya at kainin, 'di ba? Bakit bakit nauubusan ng patience, no? So na-discuss natin kanina because ignorance, 'di ba? Yung parang ignorance of the process, no? Pangalawa is walang solid foundation. Walang solid foundation yung kanyang tinatahak, walang ugat no, na dahilan kung bakit niya itutuloy ang isang bagay. At pangatlo is comparison, kaya nawawalan ng pasensya. Pero what are the consequences of impatience? Kasi may adverse effects ito eh. Pwede kayong mag-comment dito, no? So, una daw, loss of focus. Pangalawa, ang consequence ito is not sustaining what we start. Hindi mo ma-sustain. Pangatlo, anger and frustration. Pang-apat, poor judgment and decision making. O sige, alin kayo dyan? Alin tayo dito? Yung, totoo ba yan na kapag ka ikaw ay nawalan ng pasensya at ang consequence o ang resulta ng pagiging impatient ay loss of focus, not sustaining what we start, anger and frustration, poor judgment and decision making. Totoo ba yan, Sister Lo? Oo, that's true, no? Yung loss of focus, kaya naman napapagpasensyahan mo yung challenges sa hindi lang sa mga internal customers, kundi external customers. Kasi nandoon yung ano mo na ma-achieve yung goal mo, na makabuild ka ng relationship sa kanila. So, hindi lang ano yon short term ang ano nung, kundi long term yung relationship na gusto mo mangyari sa client at saka sa staff, no? So, nag-i-invest ka rin lang ng time sa kanila, talagang i-endure mo na kung ano man yung darating. Kasi natututo rin naman pareho kayo actually. So, yung spiritual maturity napaka-importante sa isang pagnenegosyo. At syempre hindi mahirap o hindi madali kumuha ng clients, kaya pag may nagbigay sa o nag-recommend sa o kaya talagang kinonek ka ni Lord sa kanya, make it a point na magtatagal ito. I-sustain mo, no? Kasi Yes, sustain mo. pagka hindi, yung consequence doon is not sustaining what Yes, tama. pero meron namang mga benefits ang practicing patience. Kaya sa mga nanonood sa ating mga kaagapay, may benepisyo po ano ba sa Tagalog? Pagiging mapagpasensya, di ba? So ano po yung benepisyo nito? Maybe we can ask Seth, no, what can you say about it, no? Totoo ba na isa sa benefit nito is it helps you make logical decisions. So when you are patient, you will be in a better state of mind to handle sudden situations because you will be calm enough to pause, to think, reflect, and avoid acting impulsively. Tama. Bakit ba si Seth ang binigyan ko nitong assignment na to? So totoo ba yun na kapag ikaw, isang benepisyo ng pagiging patient, yung hindi ka kaagad act went into haste, di ba? Is it helps you make logical decisions. What can you say about True. Kailangan maging objective ka, hindi out of emotions, kasi the consequences of what you are deciding mahirap kasi baka ang consequence ito baka maging lifetime. So you need to be patient and think about your decision kasi there are consequences on our actions. Hindi madali. Kasi pag gumawa ka ng isang bagay, isipin mo kung ano yung pros and cons nito, ano yung mga bagay na mangyayari pag ginawa mo ito. So, kailangan maging focus ka, kailangan maging objective ka. Kailangan hindi ka out of emotions mag-decide kasi kailangan gagamitan mo ng utak at kumbaga babalansihin mo.
At nakakatulong, no, yung pagiging mapagpasensya to make logical decisions, di ba? Yes, Yung hindi yung exactly. tipong umuwi yung anak mo, buntis. 'Di ba? So sa galit mo, pak 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 pak, 'di ba? Sinampal-sampal mo, 'di ba? So hindi ka na nakapag-isip kasi nawalan ka na ng pasensya eh. Kaya nga kailangan daw ng inhale, exhale. So magbilang ka na ng 1 to 100, ng 1 to 10. Pag wala pa rin 1 to 100. Eh paano kung talaga mainit pa rin ulo mo? 1 to 1,000. Bakit? Kasi a moment of patience, one moment of patience will save you 1,000 moment of regrets. Ulitin ko, one moment of patience will give you or will save you 1,000 moment of regrets. Pangalawa is para kay Doktora Irene kasi doktor siya. Ang pagiging patient daw ay it improves your overall health. Ha? Kasi a patient person daw will be able to handle pressure and other emotions very well because they learn to take charge of their circumstances and not let their conditions or circumstances control them. So, Doc, totoo ba that a patient person improves their overall health? Yes, totoo yan, totoo yan. Ah, pansinin nyo, pag mainit ang ulo natin, kahit yan dahil sa traffic, dahil sa news, sa TV na hindi maganda, tumataas ang ating heart rate. Kala ko tumataas Bibilis. ang high blood. Eksakto, yan din yon. Papunta na Tumataas ako na, dyan. high blood pa. High blood na, tataas pa. Yung Oo. 130 over 90, magiging 160 over 100. Ay, yayaman ng drugstore niyan, kabibili ng gamot, kakareseta ng doktor. Pero totoo, biologically speaking, yung katawan natin, may reaction dun sa sitwasyon. Kaya pagkakulang tayo sa pasensya, pansin mo, yung ibang mga nagagalit o malapit nang sumabog ang galit, humihinga ng mabilis, lumalaki yung mata, bumibigat ang tibok ng puso. At kung may pangsukat ka ng blood pressure, talagang plus 10 or plus 20 ang blood pressure. Kaya nga Pati yung ibang oxygen. pasyente, yung ibang pasyente sa ER, pag tinanong mo anong nangyari sa lola mo, sa nanay mo, kay lolo, bakit nawalan ng malay? Kasi yung kanina nagalit sa apo. Bakit? Ba't nagalit sa apo? Eh kasi ganito, ganon. So Nawala ng dahil pasensya. nawalan ng pasensya sa sitwasyon, nag-reaction ng hindi maganda, sunod-sunod na. At malungkot nga doon, yun ang nag-trigger ng pwedeng heart attack or stroke, nag-bleed ang blood vessel sa brain. Kaya physically, ayun yung manifestation ng impatience. Kaya it really pays to practice patience talaga. It improves So, it. Oo. it will improve the situation of your physical status kung meron kang patience. Imagine mo lang kasi balik tayo sa Bible character. Na-imagine ko lang si King David. Nung hinahabol siya nung hari, di ba? Si Saul. Oo. Ang haba ng pasensya niya, ha? Hindi pa niya, sinabihan pa niya yung sundalo niya, touch not the king, Oo. di ba? Do not touch him. Hindi niya oras eh, di ba? Huwag niyo uunahan ang destiny ng hari. Napakahaba ng pasensya ni David, di ba? Good example Hindi lang sa yun, atin. ha? Meron na siyang pagkakataon. Meron na siyang Yes. pagkakataon na pumunta sila dun sa cave na. Oo Pero nga. ano ginawa? Gumupit lang, Pasensya. gumupit lang ng tela. Di ba? Oh, Lang ng tela na ebidensya. gamit. Oo, ng Evidence. ebidensya, 'di ba? Pero talagang oo nga a patient person will be able to handle pressure and other emotions very well. Yung bang kahit na nagagalit ka na, Yes. you kasi ang benefits. So kanina diniscuss ni Seth na patience can help you make logical decision. Nakakapag-isip ka logically, tama yung decision mo, nag-antay ka eh. Hindi yung nagalit yung boss mo, I will resign. So yung pala, sabi ng boss mo, nasaan na yung resignation mo? Yung pala, matagal nang iniintay ng boss mo yung resignation letter mo. Ang problema, nagkamali ka. Di ba? Kasi na-impatient ka nabitawan mo na eh. So, wala, no? It doesn't
makes sense because hindi ka nagkaroon ng logical decision. Pangalawa, pagka ikaw ay patient, nakaka-improve daw yan ng overall health, mga kaagapay, sabi yan ni Dr. Irene. Pakinggan naman natin si Miss Lorna, no? Siyempre, ito ay hindi lang accountant, presidente pa ng auditing firm ng Caballero Lacsa and Company CPAs. Pero alam mo, isa lang ang susi para hindi talaga sukuan yung ganon. Sinabihan ko ang mga staff ko, bawal magkamali. So, true enough, after 3 years niya na naging boss ko, natuto siyang mag-tame, natuto siya na, na hindi nasisigaw. Kasi talagang yun yung way of improving yourself din pala. Pagka titiis mo, yung hindi mo pa iiralin yung susumbong ko to sa Japan, ganon. Parang ganon. Yung umiiral agad sa iyo yung rebellious attitude mo. Hindi na yung intindihin mo ang reason bakit siya nagagalit. So, yan yung nagpaano sa akin na talagang titingnan mo yung reason binibigyan mo ng justification yung kapwa mo. So you always look at the other side, no? So yan ang matinding learning ko sa patience. Kaya wala kang reason para hindi mapagpasensya kasi ikaw lahat ang magbe-benefit niyan. Alam nyo, may dadagdag lang ako ng konti dyan kay Sister Lorna, ha? Diniscuss diba, na patience improves overall health. Si Sister Seth, sabi niya, it helps you make logical decisions. Pagdating kay Sister Lorna, it enhances your relationships, diba? So, naalala ko yung asawa ko, sabi niya, pagka nagka-counsel kami sa mga mag-asawa, sabi niya, anong ginagawa mo kapag nagtatatalak yung asawa mo? Sabi naman ng asawa, tumatahimik lang ako. Sabi niya, bakit? Kasi pag pinatulan ko may away. Pag hindi ko pinatulan at nagpasensya ako, walang away. Sabi ko, anong meron? Maingay. Sabi niya, may maingay pero walang away. Maingay lang siya, pero hindi kayo nag-aaway. Because it's two to tango, diba? Tama. So, it enhances your relationship na parang mahihiya ka na ngayon na magtatatalak, tahimik yung kausap mo. Diba? Parang wala kang kausap. Yes. Ma-avoid na rin yung stress sa environment kasi very stressful pagka maingay. Yeah, oo. Ako rin pala, may nakalimutan ako sabihin sa Sige, inyo. go ahead, Doc. Naalala ko, sa health side, yung pagiging patient natin, showing patience, lalo na yung sitwasyon na napakagrabe na stressful. Pag patient tayo, mapasensya, mapagtiis, few words, di ba? Yes. Selected choice words, nakakahawa tayo, infectious tayo, the positive way. Yeah, Yes. ako na-notice ko yan kay Sister Abeline kaya nahawa rin ako dito minsan Naalala kita pag nasa sitwasyon akong stressful How would my friend react? Parang ganun Parang yung dati, di ba, ituro sa mga bata. What would Jesus do? Sabi ni Sister Pinky. WWJ, what would Jesus say? Ganun Infectious tayo sa sitwasyon na napaka-stressful. Pag nandun tayo, tapos nangingibabaw yung patience and the right choice of words, tayo ang infectious. Dapat tayo ang mag-infect sa kanila. Ibang overall health yan, ha? Yeah. Oo, infectious in a positive way. Oo. Yes. Okay. So, dadagdagan ko lang, yung ating pinag-usapan. Siguro naman, memorize na nila. Sabi ni Sister Seth, it helps you make logical decision. Sabi ni Sister Irene, it improves your overall health. Sabi naman ni Sister Lorna, it enhances your relationships, 'di ba? Ako naman, dadagdagan ko. Sa akin naman, ang benefit ng magiging patient is it maximizes your potential. 'Di ba? Kung meron kang patience, mas lalabas yung potential mo There is a noticeable difference between an assignment that is done ng madalian
and one that is carried out patiently, 'di ba? Naalala ko 'yan dito sa Amerika, I took also course on life coaching, 'di ba? Parang iniisip ko, teka, may edad na ako, bakit mag-aaral pa ako ulit? But you know what? I believe that doing that entails patience also because I needed to finish the course in order for me to be a certified life coach in the United States of America. So by exercising patience, you will gain valuable insights that will allow you to perform your task, di ba? To the best of your ability. Pero sige, hamunin naman natin si Seth ngayon. Sabi daw, ang pagiging patient, it brings you peace of mind. Bakit ba ito natatapat sa'yo, no? So when patience comes, tranquil daw, peaceful state of mind and refuses to be anxious or annoyed about seemingly slow pace of things even though situations are beyond your control, di ba? So paano mo nasabi na it brings peace of mind kapag yan ang benepisyo ng pagiging patient? Peace of mind. Okay, Seth. naalala ko sis yung shinare mo sa amin, si Christ with the disciples, yung sa crossover. Ah, Di ba, in every situation or in circumstance, he was calm. Tapos yes. he was above and beyond situations or circumstances because yung peace of mind niya, di ba, yung patience niya in situations. Di ba, ang goal naman natin to become like Christ, di ba, mapasensya din katulad niya. Marami din siyang karanasan, di ba, betrayed ng mga disipulo niya like si Peter, tapos nasaktan din siya with all the circumstances. Apektado din siya, pero he was so calm. He was full of patience, no? Ang goal niya kasi ay sundin kung ano yung perfect will ni God, ni Father God sa kanya. Kasi kung bumigay din siya, nagalit din siya sa nagbetray, sa pumatay sa pinsan niyang si John, at sa lahat ng mga persecution na naranasan niya, di ba? Hindi tayo na-save ngayon. But he was so Yes. patient. He was Oh. full of peace of mind. So he was calm. I like that. Bumabagyo na nga eh. Bumabagyo na nga eh. Natulog pa. Di ba? So, kalma. Nakatulog pa, kalmado. Oo Sabi nga, nga kalmado. ng isang inaaral ko, Doc Irene, kumuha pa ng unan. So, ibig sabihin, dahil may unan, intention niya talagang matulog. Kasi, pasensya, meron siyang peace of Yeah. mind. Oh. Amen. So, ayan, no? So, parang even though situations beyond your control might arise and tempt you to worry and act aggressively, practicing patience will enable you to remain calm and in Yeah. control of any situation. Pero meron namang sinasabi, Doc Irene, that the benefit, isa sa benepisyo ng patience is it ignites hope. No, nagkakaroon ng pag-asa. Paano mo nasabi to? Like a farmer, di ba? When you learn to become patient, you will stay hopeful even when the situation suggests otherwise. Di ba? Parang, hindi nagtanim ako eh. Kailangan patient ako, antayin to eh. So, it ignites hope. How can you apply that in your personal life? Yes. Ako may magandang experience ako dyan. Yung patience, manganganak yan ng pag-asa, ng hope. Papunta lagi sa positive side eh. Naalala ko lang yung experience ko lang, meron akong pasyente. So around young 25 years old to, maganda. Mayroon na siyang isang anak, I think around 2 years old. And then unplanned na magkaroon ng second pregnancy. So alam mo na dumating sa clinic at alos yung nanay kasi hirap na siya mag-alaga ng unang baby niya, 2 years old lang. At tapos magsasalita siya na, naku, ganito, puro complain na, gastos, etc. Baka hindi rin maunawaan ng husband niya. Baka sisihin pa siya, diba? Unplanned eh. Tapos ako, ayan na, automatic na yung parang switch ako eh. On. Sige, patience to the max. Maximum tolerance. Makikinig ako sa kanya. Pipick up ako ng salita na maiintindihan niya, your child needs you. Yung embryo, yung fetus. O sige, yung iba ayaw tawagin baby, no? Sige, fetus. Your fetus needs you.
your second baby needs you. Baby na yan, Mrs. Baby na yan. Sumisipa na yan. May heartbeat na. Ganyan ang example ko. Para siyang maliit na manika. Kailangan niya ng oxygen mo. Kailangan ng good nutrition sa'yo. Daan sa blood flow mo, sa placenta. Parang ganun eh. Para ma-imagine niya yung need ng baby, ng Yes. second baby na pinagbubuntis niya. Alam mo, magbubukas ang liwanag eh, yung pintuan, yung door of opportunity. You know what? 2 months later, kasama na niya yung tatay, yung father ng baby. Masaya na sila. Dok, pakitingin niya kung girl or boy. Masaya na sila, accepted na nila. Kumbaga, yung patience eh, it takes time na mangunawa at yung listening skills, yung sabi ni Sister Lorna, pag na-develop yung listening skills, and you practice patience sa taong pakikinggan mo at kakausapin, magbubunga ng maganda. Amen. Amen. Kaya nga it ignites hope, 'di ba? Hope talaga, pag-asa. Oo, parang katulad nga ng magsasaka, 'di ba? Kapag hindi ka patient, wala, maa-abort talaga yung pagtubo ng isang puno, no? Ganon din sa anak, 'di ba? Pag naging impatient ka, ang tagal naman nito, 9 months, pwede ba 2 months lang ang pregnancy, 'di ba? So parang Mamadali eh. oo, nagmamadali ka, 'di ba? So, napag-usapan natin mga kaagapay, siguro quick takeaways lang po tayo. Magra-wrap up na tayo dahil wala tayong panahon, wala tayong oras. Napag-usapan natin yung benefits, no? So, pakinggan natin ng maybe 30 seconds takeaway ng ating mga guests ngayon. So, una, it helps you make logical decision, improves your overall health, enhances your relationships. Ano pa ba? Napag-usapan natin kanina. It brings you peace of mind, 'di ba? It ignites hope. It maximizes your potential. So ano po yung ating takeaway dito na totoo nga namang may power ang patience. Simulan natin kay Sister Lorna. Maybe 30 seconds takeaway dito sa ating pinag-usapan, sis. Ayun. So, siyempre yung bago sa akin yung ano na yon, yung mga learnings ngayon tulad nung sinabi mo na yung sa hope. Actually itong aking ma-share lang na talagang if you endure yung ano, yung patience is katulad lang ng aking office mate na nag-suicide ang kanyang anak na survive, hindi kinuha ni Lord. 6 years na siyang inaalagaan niya na walang brain, na damage ang brain. So doon ko nakita na talagang nung tinanong ko kumusta na siya, umaasa pa rin siya kasi may nabasa siya na 19 years after bumalik sa normal ang kanyang anak. Ang anak nung ganun. So, it's really yung patience na nakita ko sa kanya. Napakalaking bagay pala na talagang pagtsatsagaan mo, especially kung anak mo yan. So, daming benefits pagka sa buhay natin ang patience, no? Yan. How about you? Thank you so much, Sister Lorna. How about you, Sister Seth? Anong takeaway mo dito sa ating lesson? Like the Lord Jesus Christ, no? He was so patient. So be patient. It's yung i-control mo yung situation, hindi yung situation ang mag-control sa iyo. So be calm during difficult situation. Control the situation. Go above and beyond the situation. Yan lang, sis. Thank you. How about you, Sister Irene? Yeah. I learned a lot from all of you, no? 2 words, M and T. Maximum tolerance. Yeah. Maximum tolerance. Practice patience, listening skills, sabi ni Mami Lorna, talagang yung pakikinig natin doon sa taong nagsasalita. And then when we choose the right words, makikinig sila. I learned a lot from you guys. Thank you for this Family Matters program. Thank you. At syempre, bago tayo mag-closing prayer, gusto ko lang sanang sabihin na being patient means love. Kaya nga sinabing, love is patient, love is kind. Bakit inuna ng Panginoon ang salitang patient sa definition ng love?
'Di ba? So ibig sabihin kapag Yeah. tayo ay nag-exhibit ng patience sa mga taong mahal natin, mahal talaga natin sila. So kagaya ng nasabi ko kanina sa Psalm 37, be still before the Lord and wait patiently for Him. Fret not yourself over the one who prospers in his way, over the man who carries out evil devices. Napakaganda po ng pangako sa atin ng Panginoon. Di ba? Sinabi nga ni Irene kanina, pumanatag ka yan, at maging matyagang mag-intay sa Kanya. Wag daw nating kainggitan yung mga gumiginhawa sa buhay, no, na ginagawa ito sa medyo crooked ways, 'di ba? Na umuunlad sila. Wag daw tayong mabalisa, wag tayong magalit, iwasan natin 'yon because sa bandang huli, magtiwala ka lang sa Panginoon at mabubuhay ka ng ligtas sa kanyang lupain. So manalangin tayo. Panginoon, salamat po sa araw na ito. Thank you, Father God, for giving us, Lord, the lesson on being patient, Lord, the power of patience. Lord, we pray, Lord, that we will be able to have this. Pero minsan, Lord, napakahirap manalangin na, Lord, give me patience dahil susubukin talaga ang aming pasensya. Pero aming Ama, dalangin po namin, alam po namin, aming Ama, na we can do all things through Christ who gives us strength. So, Panginoon, dalangin po namin na kayo po ang manahan sa amin. Kung ikaw kaagapay, wala pa si Jesus sa iyong puso, bakit hindi ka manalangin ng panalangin ito? Panginoong Jesus, patawad po sa lahat ng aking pagkakasala. Maraming salamat at namatay ka sa krus ng Kalbaryo, pinatawad ang aking sala. Panginoon, pumasok ka sa aking puso bilang Panginoon at sariling tagapagligtas. Ikaw na po ang manahan sa akin ngayon at magpakailanman. Amen at amen. Maraming salamat, Sister Lorna. Thank you. Ang tawag doon ay ano nga ba? Ambush. Ambush, oo, ambush. Kasi sabi ko, sumama ka dito. Tinatanong ko lang kung gising pa siya, napasabak ako dito. In season and out of season, ready siya. Ready siya. Maraming salamat, Dr. Salamat. Irene. Thank you so Sa susunod much. din ako Welcome. magtatanong, Dr. Irene at sa Correct. At maraming salamat, Miss Seth Ho. Thank you so much. Alam nyo, napakadami ko natutunan sa inyong tatlo. Truly, there is a power in patience. Maraming salamat mga kaagapay sa pagsama nyo po sa amin ngayong Wednesday. Salamat po sa mga nakasama namin sa One Corporate Center. Kasama dyan sila Kayla at syempre si Phil. Thank you so much. Maraming salamat din sa mga kasama po namin sa Bukawi Transmitter. At syempre kasama si Dr. Irene Cruz, si Lorna Caballero Laksa at si Seth Ho. Ako po si Avelyn Garcia. Ito po ang Family Matters. Kaagapay mo sa pagtataguyod ng pamilyang Pilipino. God bless you. Nais po naming makarinig mula sa inyo. Para sa mga kuro-kuro, mungkahi o mga bagay na nais ibahagi sa palatuntunang iyong napakinggan, sumulat lamang sa 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan, One Corporate Center, 46th floor, Doña Julia Vargas Avenue, corner Meralco Avenue, Ortigas Center, 1605, Pasig City. O mag-email sa dzas info@febc.ph.